Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Casimir. Mga kapatid, may mga pagkakataon po na sa mga ginagawa natin sa buhay ay darating tayo sa punto na ipagpapatuloy ko pa ba? O mayroong bang patutunguhan itong pagsasakripisyong ginagawa natin? Yung mga pagbibitaw na ginawa natin para sa ginagawa o sa ating ginawang desisyon sa buhay, lalo higit sa ating paglilingkod sa Diyos, yung ating pagsunod sa Diyos. Ito rin po ang katanungan ni Pedro at ng mga kasama niyang mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, "We have given up everything to follow you." Ang sabi ng Panginoon sa kanila, "Truly, there is no one who has left house, brothers and sisters, father, mother, and children, or lands for my sake, and for the gospel, who will not receive his reward." Yan pong pangako ng Diyos, na pag nagsakripisyo tayo para sa Kanya, hindi yung lalampas sa Panginoon o makakalampas sa Panginoon na makita lahat ng pagsasakripisyo. At ang Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagiging mapagbigay, ay Kanya pong gagantipalaan yung mga pagsasakripisyo natin. Pero yung gantimpala ay hindi po naayon sa inaakala natin. Yung gantimpalang ibibigay ng Diyos sa atin ay ayon sa Kanyang wisdom, pero ang nakakasigurado lang po tayo, mas higit pa, yung ibabalik ng Diyos kaysa sa isinakripisyo natin para sa Kanya. Sigurado po yan. Yan po ang gawain ng Diyos natin. Yan po ang karanasan ng marami ng nagsakripisyo, marami ng binatawan para sa Diyos, at yan din po ang naging karanasan ng mga alagad ng ating Panginoon, yung mga apostol, yung mga unang tumugon at sumunod sa ating Panginoon. Pero what is more striking to me is when Jesus said, "Even in the midst of persecution, He will receive 100 times as many houses, brothers and sisters, mothers and children, lands in the present time." Ito yung pangako ng Diyos, na kahit sa panahon na nahihirapan tayo sa pagsasakripisyo, paglilingkod sa Kanya, hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Nariyan ang grasya, ipagkakaloob ng Diyos, ibibigay ng Diyos kung ano yung ating pangangailangan. Sana wag po tayong matakot, bumitaw o magbitaw ng mga bagay-bagay para sa Diyos. Kasi sa bawat pagbibitaw na yan, binubuksan lang natin ang ating sarili sa mas malaking pagpapala o biyaya ng Diyos. Kahapon, narinig natin sa Ebanghelyo yung mayamang lalaki na hindi po niya kayang bitawan ng kanyang kayamanan, kaya hindi po niya natanggap yung pagpapala na ipagkakalob sana ng Diyos para sa kanya. Sana po huwag natin gayahin yon at matuto tayong mag-let go and let God in, upang sa ganun, mas marami pa po tayong matanggap na pagpapala mula sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page at YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.